good evening sa inyo lahat. Ito si Gino. Welcome ulit dito sa 11-9 Workshop. So now guys, we're back to regular programming. Tuloy na naman natin yung ating mga normal na ginagawa sa 11-9 Workshop. And that is to vlog about all stuff DIY tools and whatever na pwede nating pag-usapan dito sa 11-9 Workshop. Okay? So yeah guys, medyo na-miss ko ng konti yung mag-vlog ng ganito. Pero wait lang ang init eh. So always stay hydrated guys yeah, sobrang init ng panahon pa rin. May ulan ng konti, pero mainit pa rin yung panahon. So always stay hydrated. So guys, before we go on, gusto ko yung pasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Walang sawang pagsuporta sa 11-9 Workshop. Sa lahat ng like, nagko-comment, nag-share, at nag-subscribe sa ating vlog. Thank you so much. At kung di pa yung subscriber guys sa 11-9 Workshop, subscribe naman kayo. Ayan, okay? So guys, ngayon it's very exciting, no? So medyo excited ako sa araw na ito because I got some package here. Meron ako mga package dito na, ayan, so may mga kararating lang guys. And this is from Temu. Okay, so as you may know, Temu Philippines, meron na. Okay, meron ng Temu dito sa Pilipinas. Ano ba yung Temu? So Temu is an online shopping network, no guys, na parang Lazada and Shopee dito na sikat sa Pilipinas. And ngayon meron na rin yung Temu dito sa ating bansa, no. Actually sikat na yung Temu sa ibang bansa like in the United States, kaso ngayon medyo tagilid yun, tagilid sila sa US kasi nga di ba yung mga tariffs ni Donald Trump, no? So so nagsobrang mahal yung mga paninda galing sa Temu kasi yung Temu is China, no? So gawa sa China yung mga produkto, no guys. Having said that, di ba, alam niyo naman na pag sinabing galing China, di ba, merong mga reputation na hindi maganda yung quality, ganyan, and that is ganyan yung nangyari sa Temu, no? So marami nagbo-vlog about sa Temu sa ibang mga woodworking channels, no, sa Amerika, no, na nakatanggap ng mga products from Temu. And yung iba is maganda yung kanilang ang maganda yung kanilang yung reviews, maganda yung mga products na nila, which is fine, no, that's okay. Pero iba naman is hindi nila gusto kasi daw is mga cheap copies, no. So let's see, no, we're gonna find out out now kasi meron tayong mga products dito from Temu. Kasi nag-apply ako as an influencer sa Temu, 'di ba? So as you may know, dati nag-ano rin ako, nag-promote din ako ng isang online shop din sa China, starts with letter B and G, no, BG. So 'yun. And that was good. That was good sana. Kaso naputol yung aming relationship. Ginost na nila ako, hindi na sila nag-chat ako sa kanila, pero bigla lang hindi na lang nila ako chinat. Well, that's their loss, 'di ba? So okay lang. Pero this time yung Temu, nag-apply tayo ng influencer sa kanilang website, and sinuwerte naman tayo na tinanggap tayo na influencer, pero hindi pa nila tayo ni-sponsoran. So this one, so ito, hindi to libre lahat guys, binili ko to, pero yung iba dito, yung isa pala dito is parang bigay na rin ng Temu kasi pag tinanggap ka nila influencer, bibigyan ka nila ng parang credit, so you can use that to buy whatever you want, no. Pero bumili na rin ako ng ibang mga items sa kanila and nakakuha ako ng napakalaking discount. So sa overall, ang gastos ko lang dito sa mga items na ito is around 250 pesos, no. So 250 pesos for 4 items yata to, not bad, di ba? So unbox natin, papakita ko sa inyo guys kung ano yung mga nakuha ko, and mamaya i-check natin or i-review natin ng todo ito. And una unpack, hindi unbox, unpack muna natin. Okay, so let's start first with this one. Ito yung pinakamalaki. Ayan. So let's see kung ano nasa loob nito. Alright, so you know me, I love tools, especially yung mga tools na talagang high quality, yung mga matitibay, no guys? And subok ko na naman yung mga China tools, like yung sa BG, yung mga tools nila doon, na mga hand tools, they're excellent yung quality. Hanggang ngayon, gamit ko pa yung mga yon, yung mga mga aluminum aluminum clamps, aluminum rulers, ganyan, gamit ko pa rin. They're still working really well. So, hindi ako nagdalawang isip na kunin dito. This is the combination square, heavy duty combination square. So let's see kung heavy duty nga talaga. Bibigat siya, medyo mabigat nga siya. So unlike sa ibang combination square na magaan, nagawa sa plastic,
Ito is medyo mabigat because it's made of solid aluminum. And let's see. Okay. Oh, wow. Oh, look at that. Oh, very nice. It's a Coslo brand. Okay, so ayan. So it's a 30 cm, 300 mm na na combination square. Don't worry guys, meron mas mahaba dito. Meron yata 60 cm at meron yata 80 cm. Kung hindi ako nagkakamali, no guys, check nyo na lang. So, let's see muna. Oh yeah, that is solid. Oh yeah, solid yung build niya. Aluminum to na makapal yung kanyang ruler. Ayan, oh, kapal yung aluminum niya. And solid aluminum din tong ano niya. Itong part na to. And then meron din siya level. And I think that's brass, no? Yung kanyang ano. Meron siya knurled na dito yung pang pihit niya, which is also brass. So I'll do a full review of this mamaya. So, but yeah, that's nice. So, by the way guys, yung mga pinapakita ko dito, yung mga link, nasa description, no? Kung gusto niyo umorder din sa Temu, no? May product code din diyan para makakuha rin kayo ng discount. Okay? So, yun ang first item. The next one is this one. Ito, tatlong item yung nasa loob nito. Let's see. So, here's the first one. So, okay, what is this? Ah, okay. So, I've been wanting, gustong-gusto kong noon pa na magkaroon ng marking gauge na matino. And, this is a very cute, pero I think it will be a very nice na marking gauge. Or, ang tawag sa Pilipino dito is granil, no? So, yan, marking gauge. So, aluminum din. Yeah, it's also aluminum. And it's solid din siya. It's small, lightweight. Pero, mukhang matibay ito. Mukhang mag-enjoy akong gamitin to. So, ayan. So, that's the next item. Yung next naman natin is just a... ito. Wala to. Simple na item lang to. It's just long nib marker, no? So, marker lang to na mahaba yung kanyang dulo. Yung, let's see. Kaming guntingin ko. Wala yung gunting ko. Anyway. Okay, tsaka na natin rin. Pakita ko lang sa inyo mamaya kung saan natin pwedeng gamitin to. And last one is this one. Ito yung last item. Oh, ano kaya to? Oh, aluminum din. This is a compass, no guys. So, panggawa to ng mga circle. Solid aluminum bar. Ilang millimeter to? I think it's 300 mm dito, 30 cm din. Tapos meron siyang mga aluminum din na mga parts dito na iba. Ito iba yung plastic ng Temu. Alright. Okay, gupitin na nga lang natin. Meron naman pala akong guting dito. Hindi pa nakita. Ayun. So, ito yung dalawa niyang parts na iba. And ito yung pivot point nung ating compass. At ito naman nilalagyan nung pen, no? Para sa paggawa ng bilog. So, you have to, I think you can put this right here. So, ito yung pivot point. Yun. So, pivot point siya. Tapos, ito yung lalagyan ng ating pen. Ayun. So, ganito siya guys. Ayan. So, ay, teka lang. Okay. So, yung labas. Dapat yung lalagyan ng pen dito sa labas. Yun. Ayun. So, yan. Tapos ito yung pivot point niya. So, ito yung ikot. Kasi ito, lalagyan mo ng pen dito. And this will be perfect para dito sa ating ewan ko pwede ito rito. Pero, yan. Testingin natin to. Okay. So, testingin natin to ngayon. So, tara. Tingnan natin yung mga items na ito. Let's go. Okay, guys. So, tingnan muna natin itong ating combination square o yung squala natin, no? Galing sa Temu. And, anong nito?
yeah, sabi ko nga sa inyo, it's hefty and ibang-iba siya kaysa doon sa traditional na mga skwala na ginagamit natin, no. Ito yung usually na skwala na makikita nyo, malipis yung kanyang ruler, tapos meron siya parang kanal dito, dyan kumakapit yung lock niya, no. And minsan guys, naglo-loose ito kapag halimbawa lumuwag ng konti or minsan manak mo lang ng ganyan, namimiss ano na siya, namimiss-align na yung ano, skwala, no. Eto, meron siyang mga stops. You kasi may mga butas yung kanyang ano, every 1 centimeter, no. So, tas meron siyang no, meron siya parang ano doon, bearing or ball na lock. Tapos pag inano mo siya, ayun, naglalak siya dun sa bilog. And then, when you lock it tight, is talagang rock solid siya, guys. So, rock solid talaga. And, let's see kung accurate naman yung kanyang ano. So, this is 90 degrees. Ito yung kanyang 90. And this one is the 45. 45 degrees. So, check natin sa ating ano, speed square. Yeah, that's ano, dead accurate siya, guys. And what I like about this is yung kanyang mga bilog na to, aside sa lock siya, pwede mo rin siyang gawing guide, no. So kung ano ba, meron kang ano, ayusin natin ha. So ano ba, meron kang kailangan mo lang markahan, is around ano lang 4 cm mula sa edge, ganyan. So you can put your marker here, tapos ayun, consistent na markings. That's very nice, no, guys. So yeah, and like I said nung kanina, solid yung kanyang ano, solid yung kanyang pagkakagawa. So yeah, it's a nice, very nice tool. And hindi nga ako madalas gumamit ng combination square, pero kung meron kang maganda combination square na ganito, malamang gamitin ko na rin to lagi. So yun. Alright. So next naman is yung marking gauge. Ito. This is the marking gauge, yung granil natin, no, guys. And ito yung ginagamit ko na granil, Japanese na marking gauge, na gumagamit siya ng blade like this one. So, kung iano mo siya, ayun. That's quite effective naman, pero ito kasi yung blade niya is ano, pabilog, no, roller yung blade niya. Tapos pwede mo siyang i-adjust like this, lock mo lang. So, this is 3 cm. Tignan natin. Ayun. I don't know if you can see, mahirap makita sa camera, pero yan, nagmamarka siya, nagkakaroon siya ng parang mga guhit. I-try natin sa ibang kahoy. So for example, this one, ewan ko kung makita nyo. Ayan, no? Ayan. So yeah, it's effective naman na marking gauge. Very simple na marking gauge. And okay siya. Mas mahaba siya kaysa dito sa isang to. So yeah, mas magagamit ko to ng ano, ng sa mga mas malalaking projects, no. That's very good. Last one, guys, is yung compass. Ito yung kanyang ano, compass na circle maker. Meron ako nito, guys. Ipakita ko sa inyo. Meron ako na ganyan. Ito. So, ito yung nakuha ko sa Lazada. And I don't like this stuff kasi talagang sobrang ano siya, flimsy. No, madali siyang ano, mahirap siyang i-ano, tapos hindi maayos yung kanyang pagbilog. So this one, kailangan mo lang siyang ibaon sa gitna. Kuha tayo ng ice pick. Yon. Tapos markahan natin yung butas and then ilagay natin yung kanyang pivot point sa gitna. Ayan. And it will stay there na. So yun, no. Tapos pwede natin gamitan ng marker at gawa na tayo ng circle. Perfect circle. No, yun, no. Perfect na perfect siya. So that's really nice. So yeah, these are really helpful tools. Itong ating ano, compass na to, itong marking gauge natin, and yung ating combination square. And I like yung kanyang color combination red. At saka ito nga pala yung ating long nib markers. Ayan, no? So that's also a good one. So yun.
Ayun guys, yun ang ating first encounter ng mga tools from Temu, hand tools from Temu. And I would say that I am very impressed sa mga nakuha natin na tools, no? They're good build, good quality tools talaga. Hindi mo mapagkakamalan ng mga ano to, ng mga knock-offs, no? So they look really well, they perform really well, very accurate, dead accurate nga sabi ko. And ano talaga, sa unang tingin mo akala mo mga mamahaling tools talaga, no? So it's nice, it's very nice. So hopefully madagdagan pa sana yung ating ano mga ma-review from Temu. And that depends on you guys. So sa inyong patuloy na pagsuporta, kung gusto nyong makapag-review tayo mga tools sa Temu, just ano lang, tuloy-tuloy lang kayo sa pag-support sa Level 9 Workshop. And yeah, kung gusto nyo na mag-avail ng mga tools na ito, sabi ko nga sa inyo, nasa baba yung mga ano, nandiyan na rin yung price guys. So huwag nyo nang itanong sa comment kung magkano, no? Check nyo na lang yung ano, yung mga link sa description natin at sa pin comment. Lalagay ko dyan yung mga link nitong mga products natin. And kung ano, may mga promo code din para makakuha kayo nito ng mas mura. So ito, biruin mo, nakuha ko for only like 200 pesos lang, no? 300 pesos lang to, tatlong to. Apat pala na to. Huge bargain talaga. Talagang ano, kasi talaga ito gagamitin ko to probably for a very long time, no? And siguro baka may pamana ko pa to kasi matitibay naman sila. So yeah, I'm excited. Gagawa na ako ng malalagyan nito dito sa aking workshop para lagi ko silang gamitin, no? Yun. Alright. So yun lang guys. Thank you so much for watching. Maraming salamat sa inyong panonood sa 11 Workshop. Sana nag-enjoy kayo sa ating vlog. I'm gonna see you guys again next time. Eugene for 11 Workshop. Adios!